Good morning po sa inyo at sa mga nanonood po sa atin sa online po. Alam ko po sa Dagupan at lalo na sa ibang parte ng Pilipinas, baha. Pero maraming salamat at pinili nyo pa rin pong makimisa pa rin despite the floods in the different roads, especially here in Dagupan. Ngayon po ay ang memorial of Saint Mary Magdalene. Kapistahan din po ng mga Dominicans, the family of the Order of Preachers. Saint Mary Magdalene is the apostle to the apostle. Kaya tinuturing po siyang patron ng mga Dominicans. Hindi natin pwedeng maiwasan kapag naririnig natin ang pangalang Maria Magdalena. May mga hindi mabubuting naiisip tayo patungkol kapag naririnig natin ang pangalan niya. Lalo na ang Magdalena. Meron pang ang kanta na naialay pa sa kanya. Tinuturing si Maria Magdalena ng ilan bilang babaeng mababa ang lipad. At times, nakakalito sa mga ilan na napagkakamalan siya na tinutukoy bilang woman caught in adultery. But clearly, in our gospel reading, especially sa ating Biblia, she was described who was healed of the 7 devils by Jesus. The biblical scholars even term these, the 7 devils, as the sickness whom Jesus cured Mary Magdalene. Nagkaroon siya ng maaring sakit o nagdaan siya sa mahirap na yugto sa kanyang buhay. Pero siya rin ay tinuturing bilang isa sa mga kaibigan ni Jesus. Kung naalala niyo po ang pagbasa natin nung nakarang linggo, lalo na sa mabuting balita ayon kay San Lucas, ang paglilingkod ni Marta at ang pamamalagi sa paanan ni Jesus ni Maria Magdalena. She's also called the apostle to the apostles. The first apostle to proclaim the resurrection of our Lord, ang pinakaunang nagpahayag ng muling pagkabuhay ni Jesus sa mga disipulo. Sa ating mabuting balita ngayong araw, may itinanong si Jesus kay Maria Magdalena. Jesus said, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for? Bakit ka tumatangis? Sino ang iyong hinahanap?" Maganda po ang translation ng weeping sa Filipino. Malayo po dun sa crying o umiiyak. Ang translation talaga ng weeping is pagtangis. Ano pong ibig sabihin po nito? Yung patuloy ng pag-iyak. Yung patuloy at walang tigil na pagluha sa mga mata. Parang ilang araw na naranasan natin sa Pilipinas. Halos walang tigil ang pag-uulan. At ganoon din ang nangyari kay Maria Magdalena nung hinahanap niya ang katawan ni Jesus. Patuloy ang pag-iyak, halos hindi niya na makita ang kanyang kapaligiran. Pero ito yung katotohanan, mga kapatid, kay Kristo. At times, tears are also important. Mahalaga ding umiyak. Sa kultura nating mga Pilipino, lalo na sa mga kalalakihan, ang pag-iyak ay tinuturing na isang kahinaan. Pero anong imbitasyon sa atin ngayon, mga kapatid, kay Kristo? Huwag matakot umiyak. Walang mali sa pag-iiyak. Lalo na pag hindi kaya ng ating mga puso sa bigat ng ating nararanasan. Ang mahal nating yumaong Santo Papa na si Pope Francis, he said, "If you do not learn how to cry, you cannot be a good Christian." Ang tunay at mabuting Katolikong Kristiyano, ang totoong sumusunod kay Kristo, ay ang sumusunod sa Kanya na marunong ding umiyak. Dear sisters and brothers, do not be afraid to cry. Huwag matakot umiyak. At times, tears help us
to see things clearly, especially about the will of God in our lives, in the trying moments of our lives. Huwag matakot, umiyak, lalo na pag ang buhay ay sobrang hirap. Ang Diyos, balang araw, sa ating pag-iyak, papawi ang ating mga luha, magbibigay sa atin ng tunay na galak. Saint Mary Magdalene, pray for us.